Praise the Lord. Ano pa malinaw ang ating audio, mga kapatid? Praise God. At maraming salamat sa ating Panginoon sa galing ito. Muli tayong maglilingkod sa Kanya. Amen. Hallelujah. At purihin natin ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y dadako muna sa unang panalangin, pero aawit muna tayo ng isang awitin. Praise the Lord. Mas mula awitin natin yung sabi niya. Speak my Lord. Hallelujah. Gandang gabi sa bawat isa. Nawa ay samahan tayo ng Espiritu ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating paglilingkod, sa ating panambahan sa gabi. Hear, O Lord of harvest, sweetly calling. Who will go and work for me today? Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord. Send me. When the coal of fire touched the ground, making him as pure can be. When the voice of God said, who go for us? Then he answered, here I am, send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Million now with sin and shame are dying. Listen to their sudden bitter cry. Hasten, brother, hasten to the rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Soon the time for weeping will be over. Soon we gather for the harvest home. May the Lord of harvest smile upon us. May we hear his blessed child, well done. Speak,
to answer thee. Speak my Lord. Speak and I will answer, Lord, send me. Speak my Lord, so far. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak my Lord. Speak and I will answer, Lord, send me. Speak my, yes, oh Lord Jesus. Speak my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak my Lord. Speak and I will answer, Lord, send me. Speak and I will answer, Lord, send me. O Lord, Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa gabing ito. Patuloy kami, Lord, na kapasalamat at Lord, muli ay kami narito upang, Lord, manambaan sa iyo, Lord, kausapin ka, Lord Jesus. Lord, ilatag ang aming mga panalangin sa iyo, Lord, sa gabing ito. Lord, ang mga anak, Panginoon, na makikinig sa gabing ito, Lord Jesus, kasihan mo po sila, Lord. Lord, na napakaraming papapalang nagaling sa iyo, mga salita, Lord Jesus. Sa gabing ito, Lord, kailangan namin ang kalakasan mo, Lord Jesus. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang pinagmumulan, Panginoon, ng lahat ng biyaya. You're the fountain, O God, Lord Jesus. Nasa iyo ang lahat, Panginoon, ang kailanganin namin, Lord, sa paglakay na ito, Lord Jesus. Sa bawat ages na dumaan, Panginoon, sa naging significant sa aming buhay, Lord, ay ikaw ang naging ilaw ng bawat isang, Lord, na panahon na iyon, O God. Kaya sa panahon itong aming pinalalagyan, Lord Jesus, ikaw pa rin ang ilaw na iyon, O God, na aming tinitingala, na aming kinikilala. Aming Panginoong Yesu Kristo, siyang punong-puno ng pag-asa, Lord Jesus. Your promises, Panginoon, Lord, ng iyong dugo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaligtasan, Lord. Lord, marami pong salamat sa iyo, Lord Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord, sa aming pong paglalakbay, Lord, sa aming buhay sa araw-araw, Lord Jesus. Namin, Lord, na ang paglapit sa iyo, paglilingkod sa iyo, Lord, ang pagpapakumbaba, Lord God, ay, Lord, naroon, Lord God, ang natatanging pag-asa, Lord, na ikaw lamang ang siya, Panginoon, na kumukonekta, Panginoon, sa bawat buhay namin ito, Lord Jesus, sa aming mga kapatid, Lord, sa iyong lingkod, sa aming mga pamilya, Lord Jesus. Oh God, marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabi ito. Bigyan mo kami ng, Lord God, ng pananabik, Panginoon, sa mga salita. Pagkalooban mo kami, Lord, ng isang matalas na pakinig, Jesus. Lord, makita namin, higit, Panginoon, ang biyayang nangyagaling sa iyo. Lord, ang misteryo sa kanila, pero Lord, ito'y pinaliwanag mo na sa amin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil kailangan namin, Lord, magawa ay katulad nito, Lord Jesus. Dito mo kami pinalalakas, dito kami nakakarinig, Panginoon. Dito kami, Lord, inaalis mo ang aming lumbay, na binibigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Hindi sapat, Panginoon, ang lakas na ibibigay ng bawat pagkain, ng bawat sustansya ng, Lord, ng mga, Lord, na ini-intake namin, Lord, sa aming sikmura, Lord Jesus. Pero mas higit, Panginoon, pagkain hindi na papanis, Lord, na nagagaling sa iyo, God. Ito lamang, Panginoon,
Siyang kailangan namin, Lord, upang mas lalong maging maigting ang aming mga ilawan habang hinihintay ka namin, Lord Jesus. Oh God, marami pong salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. Salamat sa iyong presensya. Alam mo, Lord, na muli, Panginoon, gagamitin mo ang aming pastor. Baba mo sa kanya ang anointing, Lord, ang lais. Upang, Lord, na masabi mo, Lord God, mula sa iyong kaisipan, oh God, patungo sa kanyang wisdom at sa kanyang bibig, Lord, na aming pastor, Lord, ang nais mong sabihin sa aming kalagitnaan sa gabi nito. Lord, samahan mo kami sa aming pag-aawitan. Samahan mo, Lord, kung mayroong magpapatotoo, magpapasalamat sa iyo, Lord, sa mga upo, Lord Jesus. Ito po ang mag-minister sa amin, Lord, sa gabi ito. Ito ang aming makita. Ikaw ang aming, Lord God, na pag-asa, Lord, ng kalakasan. Ay patuloy na, Lord, sa iyo lamang ang nakukuha, Lord Jesus. O God, sa gabing ito ay patuloy kami papasalamat. Samahan mo rin, Panginoon, ang bawat tahanan, Lord, ang mga nakikinig, mag-stream, Panginoon, sa gabing ito. Ingatan mo po sila, Lord Jesus, at papalain. And Lord, mga kapatid, Lord God, na participated, Panginoon, Lord God, sa gabing ito ay kasihan mo sila, Lord. Bigyan ng biyaya, Lord, eat, Panginoon, sa kalinasan. Ngayon din, Lord, ang mga kapatid na magbubukas pa lamang, Panginoon, ng kanilang, Lord, ng mga kanilang platform upang, Lord, makinig ng mga salitang nagagaling sa iyo. Kaya marami pong salamat. Sama mo kami, Lord. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri. Salamat. Sa iyo makapangyarihan palagas na Jesus, ito ang samot na langit. Amen. Amen. Speak my Speak my Lord. And I live to answer thee. Speak my Lord. Speak my Lord. Speak and I will answer, Lord, say. Speak and I will answer, Lord, send me. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Sabi nito, ay samahan po sa ating pag-aawitan. Amen. Ulitin natin yung I feel like traveling now. Dahil wala tayo maglalakbay. Dahil wala na tayo sa Laodicea, mga kapatid. Wala natin umangat. Amen. Maglakbay, matungo po sa Bridge. Sabi nung pamagat natin pa sa migration. Amen. Bridge. Amen. My heavenly home is right up there. I feel like traveling on. For pain that can't enter there. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is right up there. I feel like traveling on. It's easy time, sun outside. I feel like traveling on. So we I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is right up there. I feel like traveling on. Let others see how we live. I feel like traveling on. It's friends found, waves all through. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on.
feel like traveling on. My heavy hope is running free. I feel like traveling on. Oh, it's been so good to me. I feel like traveling on. Till the next home I see. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. I am the only place right here. I feel like traveling on. I feel like traveling on. I feel like traveling on. I have a big old place right here. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. I have a big old place right here. I feel like traveling on. I have a big old place right here. I feel like traveling on. Tingnan po natin mga we are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our heart. Everything within us now. I love you. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our heart. Everything within us cries, Abba Father, help us not to be precious and light. Heart and mind and will and sing. I love you, Lord. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. Lord, you are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship. Holy, you are holy. King of kings, Lord of lords, you are holy.
Lord, I worship Jesus. You are worthy. King of kings, Lord of lords, you are holy. Jesus, you are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship. Blessed be the name of the Lord. You are worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands with one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Pagawin natin ating Panginoon sa gabi nito. Amen. At ay po itadako na sa bigyan ko lang ng pagkakataon na magpasalamat sa ating Panginoon o magpatotoo sa ating Panginoon. Ay malaya po ang bawat isa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Lord. Wala naman po ay tuloy na natin. Maganda kung kanina, dire-direksyon, no? Wala nang putol. Ibigay ko sa ating pastor. Kung nakapalagaan ating pastor ay tigulit ang awit nito. Blessed be the name of the Lord. Kapalagaan ating pastor. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands with one accord, sing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Amen. Sa Lord at bibigay ko na pagkakataon sa ating pastor. God bless you. Praise the Lord. Tayong lahat ay yumuko at manalangin sa gabing ito. Tayo humingi ng patuloy na gabay ng ating Panginoong Yesus sa gabing ito. At ito ang ating pagkakataon na manalangin at magkatipon sa ganitong uri ng platform o pagkakataon. And you can reach out. At pag ikaw ay nangangailangan sa ating Panginoong Yesus, sabi siya ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Panahon kung saan ay pwede mong idulog ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa gabing ito.
gustong mangyari sa iyong buhay, ano man ito, from the natural to the spiritual, you can ask Him sa Panginoon sa pagkakataong ito. You have access, you have faith. Amen. You are moving into the bride age. At ang trono ngayon ng kanyang luklukan ay ang puso ng bawat isa. Hindi na malayo ang Panginoon sa panahon ito. The prophet said, He is here. He is here now. Siya nandoon sa ating puso. Yung mga binabaan ng presensya ng ating Panginoong Hesus sa panahon ito, alam nila kung paano tawagin ng Lord. Alam nila kung paano lumapit sa ating Panginoong Hesus. Alam nila kung paano isalansa ng kanilang mga requests, ang kanilang mga pangailangan. Dahil sila ay merong relasyon sa Diyos na buhay na ito, na bumaba sa ating panahon, bumaba sa ating kalagitnaan, bumaba sa ating mga luklukan ng ating mga puso. Mga naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito pa, we enter, Lord, sa iyong kabanal-banalan, sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, because God is Spirit, and we need to get in the Spirit, Lord God, sa pagkakataong ito, ang Diyos na ito, Panginoon, na nasa iba't ibang dako, Panginoon. Hindi ka lang, Lord, nanahan sa isang partikular na gusali, but Lord, ikaw ay nananahan sa amin, Panginoon. Mga taon, Lord, na pinaluklukan nila sa kanilang mga puso at kanilang pinapasok ka. Hindi lahat, Lord, hindi lahat ng tao, Panginoon, ay trono mo o luklukan mo, Lord, ang kanilang kaluluwa at puso. Mga piling tao, Panginoon, sa panahon ito, mga tao, Lord God, na pinapasok ka nila, tinanggap ka nila ng buong buo. At ang Diyos na ito sa aming panahon ay, Lord, the revealer of the hour, the message of the hour, Lord, sa panahon ito. And the prophet called this the bleeding word, to cleanse us, to justify, to sanctify, to give us the baptism of the Holy Ghost without sensation, Panginoon. Kaya, Lord, narito ka na, Panginoon, sa panahon ito. Nandito na, Panginoon, ang iyong stages. Lord, ang Diyos muli na nandoon sa aming mga dalawang paa. Ang Diyos, Lord, na nasa aming mga kamay. Ang Diyos, Lord, na nagsalita sa mga labing ito, nag-iisip, Lord, sa aming mga pag-iisip. Ang Diyos, Lord God, na lumalakad, Lord, sa school, sa trabaho, mga paraon sa iyong mga gawain. Mga mumunting Diyos, Lord God, tinawag mong a little gods, Lord, na binabaan mo sa panahon ito, na hindi inikita ng sanlibutan, but Christ again, walking in these 2 feet, nagsalita muli sa mga labing ito, nangangarap muli sa bawat mga pulpito, Lord, ng mga simbahan, nagbabautismo sa magitan ng tubig, Panginoon, nagsishare, Lord God, ng mga salita mo sa iba't ibang tao, Lord God, because Christ walking again in this 2 feet, Lord, in the many-member body of the Lord Jesus Christ, Lord, sa panahon ito. At Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa iyong buhay. Narito kami, Panginoon, lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga desire, Lord, sa panahon ito, habang kami lumalakad sa iyo, ay nais namin, Panginoon, na idulog sa iyo, ilapag sa iyo, Panginoon, lahat ng aming mga vision, mga pangarap, Lord, mga plano, Lord, sa buhay, upang Lord, dahil sabi mo kami ay magpatuloy lamang, kami ay nagtatanim, nagpaplano, Panginoon, naisipin namin na bukas darating ang Panginoon. Ibig sabihin, Lord, anytime, any moment, the bride is ready, the individual is ready, Lord. Hindi makikita, Lord, ang sanlibutan ito ang iyong pagdating, ngunit, Lord, spiritually sa anyo ng iyong salita, the coming of the Lord, Panginoon, ay
dumating ka na sa amin personally, Panginoon. At inuhinog mo ang bride. Sila'y kinukumpleto mo, Lord, ang mga virtues, Lord, na dapat nila, Panginoon. At kinukumpleto mo ang mga bilang ng iyong nobya, Panginoon, dahil alam mo ang bawat bilang nito, dahil ikaw ay infinite God. You're omniscient, omnipresent God. They know everything, Lord Jesus. At ang aming gagawin, kami ay magpapatuloy. At lahat ng aming ginagawa, business man ito, pagpaplano man ito, Panginoon, para sa iyong kingdom, para sa kabuhayan ng temporal life na ito, ang aming gagawin ay ibibigay lamang sa iyo. Kami nag-aaral, ibigay namin aming talino, aming lakas, kami nagkatrabaho, ibibigay lamang po namin sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang may-ari sa amin, ikaw ang lahat sa amin. And one of this day, lahat ng bagay nito, Panginoon, ay mawawala, mawaparang. Lahat ng bagay ay masisira because everything in this earth is temporal. But your word is eternal. Our soul is eternal. Heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away. Yun lamang mga eternal, Lord, ng mga bagay ang mananatili, Lord God, sa daigdig na ito, Panginoon. Lord, may we touch the eternal things. May we go the eternal things, Panginoon, sa panahon ito. At yun ang aming patuloy na pagdinangit, palaguin, patuloy na makita, Panginoon, sa panahon ito. At patuloy mo kaming ilabas, Panginoon, in this Laodicean condition, this gross darkness, Lord, this simple age, Panginoon, na aming ginagabuhayan. Narito kami, Panginoon, and there's a battle, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa panahon ito. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, dahil merong secret place, meron hiding place, Lord, sa panahon ito. Sabi mo, in the time of trouble, you shall hide in this pavilion, in the secret of his tabernacle. And that's the place of the 8th day. That's the place of the bride age, Lord, sa panahon ito. And we can say we are sitting heavenly places in Christ Jesus, Panginoon. O God, aming ibinibigay ang aming buhay sa mga panahon ito, Ama. Aming puso, aming pag-iisip, ang aming lakas, Panginoon. Wala na kaming maisip na iba, Panginoon. At lahat ng aming mga plans, ilapag namin sa iyong paanan, sa iyong makamay. Ikaw, Lord, ang multiply nito. Ikaw, Lord, ang mag-ingat, mag-protection, Lord, ng lahat ng aming mga plano. Ikaw, Lord, ang magpanago nito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang Lord, kung kami, sabi ng iyong salita, ang pagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan mo kami sa mas malaki. At pagkapalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Kung kami ay susunod, Lord, sa lahat ng iyong pinag-utos, tutuparin, Lord, ang iyong salita, lalakarin ng iyong salita. Sabi mo, kasawain mo lahat, Lord God, ng mga viruses, lahat ng mga maninira sa pananim, lahat ng mga pestilence, Lord Jesus, isawain mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kabuhayan. At Lord, yung pong aming nais gawin, Panginoon, no matter what happened, Panginoon. And this is the day, this is the age, Panginoon. This is walking personally to you, like Enoch walked with God. He walked alone, Panginoon. This is the time. The bride is between you and individual, Panginoon. Ganito po ang paglakad doon sa dimension ngayon, sa kapahayagan ngayon, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon. This is individual journey, spiritual journey, Panginoon, na paglalakbay. Magkakasama kami ngayon, magkakasama kami sa church, but merong alone, merong personal na paglakad sa iyo. Hallelujah, like Enoch walking with God, and he had his testimony that he pleases God. At kinuha mo siya, Panginoon. Sabi mo si Enoch na marami siyang mga kapitbahay, marami siyang mga mahal sa buhay. Kung sabi si Enoch lang ang hindi nakaranas ng kamatayan, sabi ng Bible, kinuha mo siyang buhay, Panginoon, because Enoch, they know the provided way. They had access, Lord, sa iyong presence in this Shekinah glory, Panginoon, sa lugar na yun, Panginoon, na ipinangako mo in these last days, Panginoon, na mangyayari sa iyong mga anak. Salamat po sa iyo, Panginoon. May you bless your people, Panginoon, in this simple gathering, Panginoon. Kami ay pasamantala lalabas, Panginoon, sa this cosmos Laodicea, Panginoon, this three dimension, Panginoon. At aming pag-uusapan, Lord, ang iyong salita.
like John, come up higher, Panginoon. At kinausap mo siya, Panginoon. Nagpalitan kayo, Panginoon. Pinakita mo mga bagay na paparating. Pinakita mo, Lord, ang kanyang pangalan nandoon sa aklat ng portero, Panginoon. Siya'y tumatangis noon, sabi ng tinig, John, huwag kang tumangis. The Lion of the tribe of Judah had prevailed to open and to loose the seven seal thereof, to open the book, to give, Lord, to restore the abstract title deed, Lord, sa panahon ito. And the same thing today, Lord, sa amin. Because the rapture is a personal revelation given to the bride. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito kami, Lord, nagpapakumbaba kami lumalapit sa iyo muli, Lord, sa araw na ito. Salamat sa malaking pagkakataon, Panginoon, na kami makalapit, makapanalangin, Panginoon, ma-express, Lord, ang aming damdamin at aming ka makausap, Panginoon, sa anumang kaparaanan, Lord God, because 2 or 3 gather together in your name, you said, Lord, that you are there in our midst, Lord, and that's your promise, Panginoon, sa panahon ito. Kami po yung nagpapasalamat, Lord, sa access. Kami nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataong ito that we can pray together, Panginoon. We can express, Lord, our soul, our mind, Panginoon, our spirit, Lord Jesus, patungo, Lord, sa iyong presensya. Lord, sa oras pong ito, samahan mo po kami, Panginoon. Open your word, Panginoon, because anybody can read your word, anybody can open the quotes in the Bible, but it takes the Holy Spirit to give us revelation. It takes the Holy Spirit to make us clear the word, to open to us, Panginoon, and give us the revelation, Panginoon, kung ano ang sinasabi, Lord, ng iyong mga salita sa gabi pong ito. Be with us, Lord Jesus, as we go, Panginoon, sa mga natitirang oras. Just we can, not just to preaching, Lord, but just to have to fellowship with you, Lord, in the presence of God, just to thank Him, Lord God, for your goodness and kindness, Panginoon, for your grace and love and mercy, for the gift of life, Panginoon, no matter what happened in good times and bad times, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Lord. Salamat sa lakas mo, Panginoon. Magmatang katawang ito, Panginoon. Our greatest enemy ay punong-puno ng pagreklamo, punong-puno, Lord God, ng pakiramdam, ng emotion na pwede niyang maramdaman, Lord, sa daigdig niya ito, na pwede niyang makita. The 5 senses of the body, the smell, the eyes, the nose, the feel, Lord Jesus. But thank God, Lord, when we go to our soul, the real last, Lord Jesus, ay Lord, ay ito'y pasasalamat, ito'y puro kabutihan mo, ito'y puro pangunawa mo, Panginoon, at pasalamatan ka, Panginoon, sa dakong iyon, Panginoon, sa lugar na iyon, Panginoon, kung saan kami ay tatawag sa iyo na merong pananampalataya. We can come boldly to the throne of grace, Panginoon, sa gabi pong ito, because that's the promise, Lord God, sa panahon ito na, Lord, kung sino man ang nilapit sa iyo, siya'y kakatok, Panginoon, siya'y papapasukin mo sa pintuan ng luklukan ng iyong presensya, Panginoon, at siya'y, Lord, hahapok ang kasama niya, at kayo mag-fellowship, kayo ay mag-communion, Panginoon, sa panahon ito. And the bride had an access, Panginoon, today, had an access, Panginoon, sa panahon ito. Hindi ka na po malayo, Panginoon. Lord, sabi ng aklat ni John, Revelation 8:1, nagkaroon ng katahimikan sa langit. When he had opened the 7 seals, there was a silence in heaven, Panginoon, because the activity, Lord Jesus, Brother Branham said, the activity is not there, Lord God. Buwaba na yung activity dito sa lupa, sa mortal na katawang ito, sa bawat kaluluwa, Lord, ng iyong nobya, at nandun ka nakipag-fellowship, nandun ka nakipag-communion, the coming of the Lord personally, Lord Jesus, sa aming mga kaluluwa, sa aming mga puso. And Lord Jesus, nandito na activity, Panginoon, sa panahon ito, in a many members of the body of the Lord Jesus Christ, na binabaan mo, Panginoon, sa panahon ito, the coming of the Lord Jesus, personally. He is here on the earth. The 7 seals brings Him down to earth. And that's the prophet said, Lord Jesus, sa aming panahon ito. Salamat po, Lord God. Pasalamatan ka at ibalik sa iyo ang mataas na papuri, Panginoon. We want to just be thank you, Lord Jesus. No matter what happened, Panginoon, we strive in your presence, Panginoon,
Sometimes, Lord, our body is tired, Panginoon. Napapagod, Lord, sa libutan ito, sa maghapon na pagkatrabaho, sa pag-iisip, Lord God, ng mga bagay-bagay, Panginoon. But when we enter into your presence, into your Shekinah glory, Lord Jesus, Lord, kami ay na-charge, Panginoon. Umalakas muli, Lord, ang aming espiritu, ang katawang ito, Panginoon. Lord Jesus, at paglabas namin will never be the same, Lord Jesus. Katulad ng mga tungkod ni Aaron, Panginoon, nung ito'y pumasok sa Shekinah glory, ito'y tuyot, Panginoon, sabi ng Bible. Ngunit paglabas niya, Lord Jesus, ito'y, Lord, nagkaroon ng dahon. Ito'y naging sariwa muli, Panginoon. At yung pong naranasan ng isang tao, Panginoon, na once papasok, Lord, sa iyong presensya, hindi siya lalabas nang hindi siya napapagaling sa lahat ng karamdaman. Nang hindi, Lord, nararamdaman ang iyong presensya, hindi siya nako-comfort, Panginoon, nang hindi niya nararamdaman, Panginoon, ang iyong presensya, because the place is real, Lord Jesus. Sa panahon ito ng aming ginabubuhayan, Lord, salamat po, Panginoon, sa access. Salamat sa provision mo, Panginoon. Salamat sa secret place, the secret place of thunders, which is the voice of God, Lord Jesus, sa aming mga kaluluwa at puso, Panginoon, sa gabi pong ito, Ama. Salamat po. We love you. We appreciate you, Lord Jesus. Ang gusto lang namin, Lord, pasalamatan ka, kausapin ka, Panginoon, sa gabi pong ito, at ilabas lahat ng aming kabigatan. Iiyak, Lord God, ang lahat ng aming mga dala-dala, Lord God, ang lahat ng kabigatan sa puso, lahat ng alalahanin, Lord Jesus, ay aming iibaba sa iyo, Panginoon. We wanna be just empty out, Lord Jesus, ang aming buhay, ang aming sarili, aming lakas, Lord God, sa iyo, and be with us, Lord Jesus. At ang iyong lakas, it's not by might nor by power, but your strength, Lord Jesus. Sa gabi mong ito, ang siya naming makita, ang iyong mga salita, ang iyong presensya, Lord Jesus. Salamat po. Lahat ng papuri, parangal, amin po ibinabalik sa iyo. In the mighty name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Migrating into the bride age is going to be a part 2 ng ating pagtatalakay. Basahin natin ating scripture sa gabing ito. Sabi dyan, this is after Revelation chapter 2, chapter 3, after the church ages. Ito si John, come up higher. Sabi dyan, after this I looked, and behold, a door was open in heaven. Yung pintuan ay bukas na, hindi na siya nakasirado, kundi ito isang bukas na. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, come up higher, and I will show thee things which must be hereafter. Sabi, narito ang pinto, narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig, naggaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin. No? Look at this, yung voice ni Lord, John representing the bride, ay hindi malayo. No? Yan yung mararanasan ng isang individual, isang bride ni Lord. Hindi malayo ang Diyos. Sabi, nakikipag-usap. Why? Kasi si John, they go to the bride age. They come up higher. No? Sabi, nakikipag-usap sa akin. The coming of the Lord, mga kapatid, no? Hindi siya malayo.
No, may ikipag-usap siya sa iyo. No, nandiyan na yung move niya, nandiyan na yung pananahan niya sa panong ito. Ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito. No, because in this Laodicea, mga kapatid, in this 3 dimension, ay hindi makakapangusap ang Lord. No, hindi siya makapag-commune. Hindi siya makakapag-fellowship sa isang tao, mga kapatid, pag siya hindi umakyat. Pag siya hindi lumabas this Laodicea. Laodicea is naked, miserable and blind. At sinipa nila si Lord sa kanilang mga pintuan. Sabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin. No, pag ang isang mananampalataya, the true bride ay umakyat, makikita niya, no, yung pagdating ng ating Panginoong Yesus. The signs of the time ay kanyang makita, kanyang maunawaan kung ano nangyayari sa panahon ito. At hindi lang yun, kung ano ang ways at programa ni Lord ay makikita ng isang individual sa panahon ito, dahil siya ay umakyat at binabaan ni Lord. At sabi, yung pintuan na yon, mga kapatid, ay si Lord Jesus Christ. At yung heaven, sabi ng ating prophet, mga kapatid, heaven is a spiritual dimension. No, open door means is a full revelation. No, after ng Laodicea, after ng church ages, mga kapatid, Laodicean age. No, ito si John representing the bride. No, nag-come up higher siya. No, may naide siyang pintuang bukas. It's a full revelation, mga kapatid, sabi ng ating propeta. The church is taking out of the church system. Ilalabas sila sa church system, sa organization, sa denominasyon, sa Pentecostalism. No, inilalabas na ang iglesia doon. At ang iglesia ay ang bawat individual din sa atin, mga kapatid. Dahil ang church system, ang Laodicean condition, mga kapatid, always limiting God. No, nililimitahan nila ang Diyos. But in the bride age, doon sa open door, doon sa come up higher, mga kapatid, God opened the entirety of heaven. No, binuksan niya ang lahat-lahat sa kanya. Sabi ng ating propeta, the back part of the mind of God. No, sa panahon ito ay mauunawaan ng bride. Why? Kasi nag-come up higher sila. Lumabas sila sa church system. Amen. At makita natin this Revelation chapter 4, this is after the church ages. No, it's a calling of a rapture, sabi ng ating prophet. No, ang bride, ang individual, mga kapatid, take away the human leadership of men. No, aalihin siya sa message personality. At siya'y dadalhin doon sa full revelation of the Lord Jesus Christ. Christ coming down, no, personally to you. At ikaw ay palalayain niya sa lahat ng creed, sa lahat ng dogma, mga kapatid, sa lahat ng pagka-captives, sa lahat ng pagkakabihag. No, God will set up free, mga kapatid, sa panahon ito. And the door also, sabi ng ating propeta, is the opening ng word, no, sa ating panahon. The unveiling of God sa ating panahon. The things that are to be, sabi ng ating prophet. Sabi sa verse 2, and immediately I was in the Spirit. Oh man, hallelujah. Praise be to God. And behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. No, sabi, may isang luklukan lamang na nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Makikita natin, no, isa lang yung nakaupo doon sa luklukan. Glory. Praise be to God. Amen. Praise God. Hallelujah.
ang ating propeta, mga kapatid. Brother Branham is the messenger of the Laodicea age. At that's the flying eagle. No, the eagle anointing na sa panahon natin. Kung paano sa panahon ni Paul, meron lion, the boldness of the gospel. At sa mga sumunod pa ng mga ages, no, the ox anointing, the reformer age. At nandito na tayo sa, mga kapatid, sa the reformer age, the face of the man, the lion, the ox, the face of the man, and the eagle anointing sa ating panahon. Si Brother Branham is the eagle prophet. No, tinawag siyang eagle prophet sa ating panahon. Mas mataas, no? He is a prophet of the age. Mas mataas yung nakikita niya kaysa kala Luther, kala Wesley, o doon sa mga nagdaan na ages, mga kapatid, because the anointing na ibinigay ni Lord sa kanya sa panahon natin, mga kapatid, is the flying eagle. At yung flying eagle, mga kapatid, may kita mo yung pangangaral ng flying eagle sa iyong panahon ay ilalabas ka sa daigdig na ito. No, i-unveil niya, mga kapatid, lahat ng nangyayari ng kasalanan, ng karumihan, ng kadiliman sa daigdig na ito. At if you have the revelation of the flying eagle, the eagle anointing sa iyong panahon, ito yung makikita mo, ikaw mabubuksan sa mga bagay na ito. At this flying eagle, the eagle message sa ating panahon, no, bring the bride into a position. No, kumbaga, pag inilabas ka sa daigdig na ito, hindi pwedeng hindi mo mapuntahan, mga kapatid, ang iyong position, dahil yun ang kanyang commission, yun ang kanyang purpose, ay dalhin ang individual, no, doon sa kanilang position, which is the bride age sa panahon ito. Can you say amen? Do you love the Lord, mga kapatid? Not just being at the church attendees, coming to church and they don't know nothing, mga kapatid, or dalhin lang sa ritualistic tradition na tulad ng ginagawa ng maraming organization sa panahon ito. But the individual, no, the bride of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ay dalhin sa kanilang posisyon doon sa bride age sa panahon ito. Dahil yung bride age, doon mangyayari ang pagpapalit ng katawan. At ang agila, typing the bride, the true believer, mga kapatid, sa ating panahon. And we are being born in the eagle age, sabi ng ating propeta. Amen. No? Pag nagtanong sa inyo, marami nagtanong sa inyo, mga kapatid, no? Walang papayag na tayo ay chicken. Diba? Lahat tayo sabihin mo, ako ay agila. Ako ay kalibre ng agila. Amen. Because you eat the word. No? You eat the same nutrients, the same vitamins, mga kapatid, ng pangangaral sa ating panahon. At ang agila, they come up higher, no? Tumataas siya. At ang agila, mga kapatid, mas mataas siya sa ibang mga ibon, mga kapatid. At sabi ng ating prophet dito sa quote, mga kapatid, dinescribe niya ito si Ezekiel, no, sa message na impersonation of Christianity. No, sabi, we are born in the eagle age. Si Ezekiel is type ng fivefold ministry. Diba? Sabi natin ng Sunday, para tayo ay mag-come up higher, you need to take the message of the fivefold ministry, the true fivefold ministry, no, the pastor, the teacher, the evangelist, no, the apostle, the prophet sa ating panahon, to perfecting of the saints, mga kapatid. At si Lord ay binigyang sila ng mga mystery sa kanilang puso na ipapangaral na kailangan natin marinig. At pag narinig mo itong mga pangaral through the fivefold ministry sa ating panahon, ika-come up higher ka nila. No, itataas yung level ng pananampalataya mo from horse and buggy age, hallelujah, sa airplane, can you say amen, sa automobile, patungo dun sa astronaut age, mga kapatid, sa iyong panahon. Amen. At sabi Ezekiel, no, sabi dito sa quote ng ating prophet, babasahin ko sa inyo, mga kapatid, is the type of the fivefold ministry today, the one that eat the book.
Ezekiel, kung si Ezekiel sa Bible ay tumitipo sa fivefold ministry, yung fivefold ministry, mga kapatid, kumain din sila ng aklat sa panahong ito. At nagpa-prophesying again sila sa panahong ito. God men go high up higher, sabi doon, to see the famine, the pestilence sa ating panahon. Pag sinabi mong famine, di ba? Nandiyan yung white horse rider, the red horse rider, the black horse rider, mga kapatid, the politics, the economy, all kinds of religion, mga kapatid, ay makikita natin ay nag-combine, nagsama-sama na, and the pale horse rider, which is the spiritual death sa ating panahon, at sa magitan ng kanilang pangangaral, mga kapatid, ay itataas ka. So may kita mo yung nangyayari dito sa famine, na may pestilence, kaguluhan sa political, no, may mga wars and rumors of wars sa ating panahon, mga kapatid. At sabi, and in the end time of eagle age, mga kapatid, sa ating panahon, wag nating kalimutan, the book is open. No, the seven seal is open. Sabi, seven thunders uttered their voices sa ating panahon, and that's the coming of the Lord, the mystery of the rapture, the opening ng word, the whole plan of redemption ng ating Panginoong Yesus sa bawat individual. Basahin ko yung quote, mga kapatid, para maintindihan natin. Sabi rito na ating prophet sa impersonation of Christianity. Sabi niya, now Ezekiel, no, si Ezekiel tumitipo sa fivefold ministry, was prophesying or foretelling what would take place in a age to come. Nagpo-prophesy doon si Ezekiel kung ano yung mangyayari sa panahon. Not in his age, but a prophet. No, catch this. A prophet is a seer. No, mata siya. Ang propeta ay mata siya, mga kapatid. No, nakita niya yung paparating na judgment. Nakita niya yung mga hinaharap, nakita niya yung mga bagay-bagay. Nakita niya nangyari dun sa aklat ng Genesis at sa aklat ng Revelation, because a prophet is a seer and is referred to in the Bible as the eagle. No, a prophet. No, Brother Branham, mga kapatid, sa ating panahon, the seventh messenger is the eagle who goes way high in the air. Yung agila hindi lumilipad sa bababa yan, sa mataas yan. Can you say amen? A higher you go, the farther you can see. Mas mataas yung lipad mo, can you say amen? Mas malaki, mas malawak ang nakikita mo. The higher you go, when you come up higher, can you say amen? That's this, mga kapatid, this is very important. When you come up higher, when you go to the bright age sa ating panahon, the farther you can see. Nakita nyo na? But once na ang isang individual nasa Laodicean, kakarampot lang hinakita niya, patak-patak lang hinakita niya ang kapayagan, patak-patak lang hinakita niya, puro lang dito panlupa. But the higher you go, when you come up higher, no, the further you can see, mas malawak yung nakita mo, no, unawaan mo yung mga nangyayari. Nakita nyo na, yan ang dapat mangyari sa bawat individual, mga kapatid. No, na lumipad katulad ng isang agila, mga kapatid, sa ating panahon. No, mas mataas ang lipad, mas malawak, mas malaki ang iyong makikita. Can you say amen? So the eagle soar up much higher than any other bird. No, ang agila daw, natural always, type spiritual, mas mataas ang kanyang lipad, mas malaki ang kanyang lawak na kanya nakikita kumpara sa ibang mga ibon. There's no bird can go with the eagle. Sabi natin propeta, walang makakasabay sa kanya. Hindi siya pwedeng sabayan ng denomination, ng Catholic Church, ng organization. There's no bird, hindi siya pwedeng sabayan ng chicken, ng uwak, ng gansa. Can you say amen? And there's no eye like the eagle. The hawk has not got a chance in his sight, and the hawk, yung ibon doon na hawk, could not stand the altitude of where the eagle can soar. Oh, pwedeng lumipad daw yung hawk, mga kapatid.
Ngunit pagdating dun sa mas mataas na dako, sasabog siya. Puputok siya, mga kapatid. Hindi niya kakayanin yung pressure. In this Laodicea, sobrang taas ng pressure. We are living in the most deception age, perilous time. No, the most deceiving age, Satan's Eden, mga kapatid. Nagdoble sa ating panahon. No, sabi ang agila, kaya niya yung pressure. Kaya niya yung altitude. Can you say amen? Oh, my hallelujah. Pag yung kalibre ng isang tao ay katulad ng hook, mga kapatid, no, hindi kakayanin yung pressure. Kasi magkaiba sila ng kinakain, magkaiba sila ng pagkain, magkaiba sila ng breeding, magkaiba sila ng kalikasan, magkaiba sila ng katawagan, magkaiba sila ng bini. Can you say amen? Oh, my hallelujah. Glory. Iba yung training. Can you say amen? Iba yung training ng mga agila. Kaya huwag kayong magtaka. Dito sa mensaheng ito, mga kapatid, kung may pagsubok tayong dinadanas. Diba? Para bang katatapos na ng pagsubok ito, may pagsubok na naman. May circumstances naman. Kasi iba yung training mo. Inihahanda ka ni Lord. Iba yung kalibre ng agila. Can you say amen? Sinasanay silang mabuti. No, binibuild sila sa pressures. Kaya, sa pressure, mga kapatid, kaya ang bride, build sila sa pressure. Build sila sa mga trial and testing. Can you say amen? No, pangkaraniwan na lang yung mga pagsubok sa kanila. Hindi mo kayang gibain yan sa mga pagsubok o basta-basta lang. Build sila katulad ng ating Panginoong Yesus. No, binubog na, pinako na, pinahirapan na, pinako nila sa krus. Kinuha ang lahat sa kanya, pinagbintangan na lahat. Eh si Christ, agila siya eh. Eagle and dove siya, mga kapatid. He's a mother eagle, mga kapatid. Build si Christ sa pressure. Hallelujah! Hindi mo siya kayang takot-takutin ni Pilato, ni Herodes. Can you say amen? Kilala niya ang kanyang sarili. Oh my. Do you know who you are? Hallelujah. Sa panahong ito, kilala niyo na ba kung sino kayo sa panahong ito? Ba't ganito ang ating naranasan? Ba't ganito yung pressure, kami-kabila yung ating naranasan? Kasi iba yung training ni Lord sa mga agila. Amen. Iba yung pagkain na kinakain nila sa panahong ito. Can you say amen? At yung pagkain nila, very strong yung pagkain nila para tumibay sila sa pananampalataya. Tumibay yung kanilang mga buto, yung kanilang mga tuhod, yung kanilang mga bagwis, yung kanilang mga mind, yung kanilang mga damdamin. Hallelujah! No, because the real baptism of the Holy Ghost, not in this flesh, not emotion, not sensation, not speaking in tongues, mga kapatid, but the Holy Ghost without sensation inside our soul. Hallelujah! Amen! Iba-bypass niya lahat ng uri ng pakiramdam ng katawang ito, mga kapatid. Lahat ng Pentecostalism, denominationalism, mga kapatid, na konting iyak, konting emotion, sensation, mga kapatid. Oh my. Ang bride, from the body, from the spirit, going to the soul, to the bride age sa panahong ito. You know, amen. Glory. Kilala niyo na ba ang inyong sarili sa panahong ito? Glory be to God. Praise be to God, my brother, my sister. Glory. So the eagle soar up higher than any bird. There's no bird can go with the eagle. And there's no eye like the eagle. Iba yung paningin nila. Seeing means revelation. Faith is revelation. The eye. Oh my, the hawk has not got a chance in his sight. And the hawk could not stand the altitude of where the eagle can soar. He will die. No? Mamamatay siya dun sa himpapawid. No? Doon, sasabog yung dibdib niya. Sasabog yung hininga niya. Oh, hallelujah. Amen. Praise be to God. No? This is natural, mga kapatid. Kaya ang denominasyon, hindi sila makakasabay. And you say amen. The unbeliever, hindi sila makakasabay sa buhay ng bride, mga kapatid. Sasabog sila. Oh my. Glory be to God. Yung makasalanan. Amen. Yung may maraming pamumuhay, mga kapatid. Hindi sila makapasok doon sa sikay ng glory. Sasabog sila. Can you say amen? Why? Kasi iba yung buhay ng bride. Iba yung manifestation ng bride. Kaya doon sa tabernacle ni Moses, yung mga may kasalanan, natalian sila ng kalembang to the illustration natin ng Sunday. Amen. Pag hindi karapat-dapat yung kanilang buhay, katulad ng mga hawk na ibang uri ng mga ibon, oh my hallelujah, sumabog sila. Hilahin nila sila dahil patay na. Can you say amen? Can you say amen? That's why this message cannot be impersonate.
The third pole cannot be impersonate ni Satanas. No, yung first and second pole, pwede lang impersonate. Na, sila Oral Roberts, Billy Graham, Benny Hinn, no, meron ding healing sila. Can you say, meron din discernment sila, sila Balaam, sila Jannes and Jambres in the Bible. May mga gifts din sila. Because gifts can impersonate. Can you say amen? Pero yung buhay, hindi kayang gayahin. Glory be to God. Yung buhay ng nobya, hindi kayang gayahin ni Satanas. Ano ba? And this third pole cannot be impersonated. Kaya nga sabi ni Lord, this time, this is not a public show. This is a private. This is personal. This is individual. Na magpasok doon sa Shekinah glory, doon sa inyong kaluluwa, which is the bride age today sa panahon ito. Oh my. Glory be to God. Praise be to God. Amen. Sabi, he will die. He does not. Hindi niya kakayanin. He has not got the makeup that the eagle has. Iba yung pagkakayari sa hook. Iba din yung design. No, iba yung breeding ng bride. Can you say amen? Yan ang ibig sabihin niyan. Iba yung breeding ng mga agila. Iba yung training nila. Iba yung pagsubok nila. No, tried by the gold. Tested. No, yung kanilang karakter, mga kapatid. Oh my. No, the hawk is a bird and so is the other birds. But the eagle was made thus because he is a high soaring bird. And he can go way so high until he can see things that the other birds cannot see. No, pag lumipad na yung agila, pag lumipad na ang bride, oh my. May nakita siya na hindi nakita ng ordinary tao. That's true, mga kapatid. May nakita siya na hindi nakita ng kapitbahay mo, nung another churches, another denomination, another people, mga kapatid, sa panong ito. Dahil ang kalibre niya ay agila. Amen. Because he's higher. They come up higher. A door was open sa kanila. And God is making the eagle, made him for that purpose. No, may purpose sila. May mga layunin sila. The life of the bride is pre-planned by God. Ang kanilang buhay has a purpose sa daigdig na ito. Because his nest is the higher than the others. His little one is up in the nest. And they feed on the ground. So in order to see the storm or the trouble coming, the eagle to survive must go higher so he can protect his little ones. No? Yung agila daw, mga kapatid, may kita natin, ay sabi, yung eagle daw ay sanay siya sa storm eh. Amen. Sino ang bride dito, mga kapatid? May pagsubok na, punta pa rin sa church yan. No, may nangyari, walang pagkain sa tahanan. Amen. Nanalangin pa rin yan. No, lumuluhod pa rin sa Panginoong Yesus at marinig mo sa kanyang bibig, Lord, thank you Lord. Salamat sa kalakasan. Salamat sa regalo ng buhay. Salamat sa mga bagay-bagay. Hindi mo kaya siyang i-diskorahe sa madaling salita. Mananatili siyang nakatayo. Kasi iba yung pagkakayari sa kanya. Iba yung kinakain niya. Yung kinakain niya, mga kapatid, nagkaroon ng vitamina sa kanyang pag-iisip, sa kanyang kaluluwa. Can you say amen? Meron ng epekto yung word na kanyang kinakain. Yung nutrients, yung sustansya, hallelujah, kumakalat sa kanyang buong katawan, buong pag-iisip, at sa kanyang kaluluwa, at sa kanyang paninindigan. Oh my, hallelujah. May epekto na yung kanyang kinakain because you become what you eat, mga kapatid. No, yung agila daw, mga kapatid, when all the other birds try to flee from the storm and hide its fierceness, eagle fly into it and will use the wind of the storm to rise higher in a matter of a second. No, pag may storm daw, patinod lang yung agila. Di ba? Nagpapatinod lang daw sila at ginagamit niya yung mga storm. Ginagamit ng bride yung mga pagsubok, no, para magpatianod. Hindi siya didiskorahin. Hindi siya para, nakakatakot naman. May mga pagsubok na, may earthquakes,
May gera sa Hamas, doon sa Ukraine, and so on and so forth, mga kapatid. Na pag may mga pagsubok, nakapatianod lang yung agila. hindi natataranta yan. Naku, darating na. Naku, lumindol na at earthquake ganito at and so on and so forth. Ako, darating na talaga si Lord. Yung mga taong ganyan natataranta sila. Di ba? Naku, darating na talaga si Lord. Ganito na nangyayari sa mundo. End of the world na, sabi nila. Meron ng big one na nangyayari. Natatakot sila. Pero yung mga bride na binabaan ni Lord, kalma lang yan. Relax lang yan, mga kapatid. Kasi ang totoo, dumating na si Lord sa puso nila. Inaantay na lang nila yung mga kapatid. Pagdating ni Lord, saglit na lang, kukunin na lang yung bride. Physical rapture na. Spiritually, dumating na siya. Inihandaan na niya tayo sa anyo ng mga salitang ito, sa magitan ng propetang binindig niya sa panahong ito. Inaayos na niya tayo. Amen. Kaya pagdating ni Lord, hindi na siya baba, kundi kukunin na tayo, mga kapatid. Kasi dumating na siya sa ating panahon. February 28, 1963, the cloud came down. Amen. Can you say amen? The coming of the Lord, mga kapatid, sa ating panahon. Catch this. And you need to suot nyo yung spiritual na jacket sa panahon ito. At makita nyo ang Diyos kung nasa na siya sa panahon ito. Otherwise, dumating na siya pero hindi mo siya nakita. Maraming mga tao pumaparoon sa church pero hindi nila nakita ang Diyos sa panahon ito. That's true. Ang dahil pumapasok sa mga simbahan, ang alam nila, programa lang ng simbahan, ini-entertain sila ng but the program, the ways of God, the spiritual coming of the Lord, the present tense light, word sa panahon ito ay hindi nila makita. Amen. Sabi yung agila daw, they use the pressure of the storm to glide higher without having to use their own energy. No, yung storm, agila. Patinod lang agila. Habang may storm, at sabi hindi siya gumagamit ng sariling lakas niya. Hinagamit lang niya yung pwersa ng pagsubok ng storm. Patinod siya hanggang makarating siya doon sa kanyang destinasyon. No, dapat ganyan na tayo. May karamdaman. No, hayaan mo lang itulak ka niyan sa body change. Yung sabi, may kahirapan. Hayaan mo lang itulak ka niyan sa perfection. Tama ba? No, kasi yung mga pagsubok na nangyari sa atin mo, itataas lang yung level ng pananampalataya mo, bigyan ka ng virtue, knowledge, temperance, patience, and so on and so forth, mga kapatid. No, dadaling ka lang yan doon sa ating destinasyon sa panahong ito. Yan ang purpose ng trials. At ikaw naman, Agila, can you say amen? Are you hearing with me, mga kapatid? Are you listening to me? Patianod ka lang. Huwag kang madiskurahe. Gagamitin mo lang lahat ng mga storms na yan, mga pagsubok na yan, para masakdal ka, madala ka doon sa kasakdalan ng ating Panginoong Yesus. Yun ang ginagawa ng Agila. God can deal every one of us as individual. Tandaan nyo to, ang Diyos sa panahong ito, dinidil niya tayo individual, hindi group. Individual. No, a deeper depths in our life. You dig deeper, you search deeper into yourself. No, Brother Branham said, end time eagle. They dig deep. They fly high. And you must understand, eagle don't fly in a group. No, wala kami kitang lumilipad na katulad ng mga kalapate na sama-sama o yung mga gansa, sama-sama lumilipad. Catch this, katulad ni Enoch. Si Enoch din eagle. Si John is eagle. Can you say amen? Oh my, sabi, eagle, fly alone. Are you ready to fly? Are you ready to come up higher like Enoch? Are you ready to come up higher like John? Come up higher. Eagle, fly alone. Amen. No, mag-isa. It is between you and God, mga kapatid. The only time eagle move together when they feeding on food. O, may kita mo agila pa nagsama-sama. Tulad dito. Ang agila nagsama-sama tayo. Kung saan daw merong sariwang paslang. Kung saan may sariwang paslang, duroon ang mga agila. We are feeding on the word. Ngunit pagtapos nitong ating pahinginain, pagdating natin sa mga personal na buhay, karanasan at pakikipagbaka, mga kapatid, you alone. It is between you and God. You're ready to fight. You're ready to go to the battle, mga kapatid, sa panahong ito. Amen. We are in the eagle age. We don't deal with us as a group revelation.
but it must deal with you as individual or private revelation. You cannot defend on your friend. You cannot defend to your body. You cannot defend to your pastor. You cannot defend to your church or group. Ito'y mabuti. It is good to have a fellowship, but you have to meet God or a Maker as individual. No, kaya pag pumasok kayo doon sa Shekinah glory, which is the bride aid, ikaw na lang at ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi ng ating propeta, the bride is a new day. Is the dawning of a new day for this bride. And the true baptism of the Holy Ghost comes in the 8th day. Tandaan yan, mga kapatid. Not the Holy Ghost kay Luther o Wesley. Napanis na yon, mga kapatid. But the true baptism of the Holy Ghost when you come up higher sa panahon ito. Catch this. Yun yung Holy Ghost sa kanila. Ngunit sa ating panahon, dito sa age na ito, you have come into the 8th day. Amen. Let's go to quote number 3, mga kapatid. Sabi dito sa modern events, mga kapatid. Sabi natin propeta, we're not living in a Pentecostal age. Hindi na tayo dun sa age na yun, mga kapatid. We're living in another age. See, we're not living in a Methodist age. We're living in another age. Paulit-ulit siya, no? We're living in another age. Yung pangwalo, mga kapatid, hindi na tao doon. Hindi na si pastor. Hindi na yung mensahero. Hindi na si Brother Branham. Yung pangwalo ay si Kristo na. Ikaw at si Kristo, ang bride at si Kristo. Amen. We're living in another age. We're living on up here to the bride age. The calling out of the church. The calling out of the church. Doon, tinatawag niya tayo. Nilabas niya tayo sa Laodicea. Inalabas niya tayo sa Pentecostal age, mga kapatid. Tinatawag niya tayo, come up higher. Come up higher, John. My people, my brother, my sister, come up higher. Go to the bride age sa panahon ito. And getting it together for the rapture. So, makita natin yung rapture wala sa Laodicea. Ang rapture nandito sa lugar na to, sa bride age. So, sabi natin, propeta, there are 3 elements that people live in. Humanistic realm, revelation, and vision. Glory. Getting it together for the rapture. That's the age that we're, sabi natin propeta, now living. This is 1965, mga kapatid. Modern events make clear by prophecy. Together for the rapture, that's the age. That's where now living, no? Sinabi niya 1965 pa kasi Brother Branham, pasok sa dimension yan, mga kapatid. Nakita niya yan, nananahan siya dyan. Secret place, hiding place, mga kapatid. Kaya niya naipangaral yan. Hindi yan basta katang-isip lang, mga kapatid. A prophet is a seer. Is a eagle, mga kapatid. Sabi niya, we're now living. Noon nakapasok siya dyan, mga kapatid. To my honest opinion, that exactly the truth. Also, Brother Branham said, mga kapatid, sa ating panahon, sabi niya, this is the golden age. Tulad ni Solomon, this is the golden age. This is the golden age for the bride because the 7th seal book is revealed to us today. The title deed is back in the hand of man again. Kung ano ang nawala kay Adan from the beginning has been restored again. Kaya nga, if you know who you are, if the bride moving to the bride age, mga kapatid, may karamdaman sa inyong tahanan, may karamdaman sa pamilya, pwede mong sawayin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. You have authority and power, mga kapatid, sa iyong panahon. Because you know who you are. You know the Word. You know God is living in us, mga kapatid, sa panahon ito.
Oh my. Glory. This is the age of fullness of time. Fullness of time, sabi ng ating prophet. The age of perfection. This is the adoption age for the bride. It is the rising of the sun sa nobya. It is shalom to the bride, mga kapatid, sa ating panahon. It is the rapturing season para sa atin. This is the brand new day. This is the dawning of a new day. Amen. Hallelujah. Praise be to God sa ating panahon. Oh my, hallelujah. Napakalulahati nito, mga kapatid. Yan yun lang basahin ko, mga kapatid. This is another quote, 1965, sa Rising of the Sun. Look at how the prophet emphasized, mga kapatid, ang age na ito. Sabi dito sa quote ng Rising of the Sun, as Christ was the first one to raise from all the prophet. Christ, ang ating Panginoong Yesus, ang unang winagayway, the first wave ship na nahinog. Can you say amen? And so forth, and all the prophet and so forth, all through type in many places, he was the first fruit, no, of those that sleep. In the bride coming of Christ, coming out of the church, there have to be a shape wave again in the last days. Ang ating Panginoong Yesus, nahinog, nasakdal, panganay sa magkakapatid, unang winagayway, ang propeta, winagayway, at sabi dyan, there have to be a shape wave again in the last days. Merong mga may hinog, merong mga iwawagayway, may mga kasunod na may hinog, mga kapatid. Oh my, waving of the sheep. What was the sheep? The first one that come to mature. Yung mga magmamature. Kaya nga, this is the measure of perfection. Amen. Kailangan natin masakdal. Kailangan natin ma-mature, mga kapatid. The first one that proved it was a wheat, that proved it was a sheep, mga kapatid. Hallelujah. I'm sure you see what I'm talking about. It was waved over the people, and the first time there will become forth, sabi yan, for the bride age. Oh my, hallelujah. Yung papasok doon sa bride age, sila yung mga mature. Sila yung mga nahinog. Sila yung mga aanihin, mga kapatid. Amen. Sila yung mga nakarating doon sa reserbang langis. The wise virgin. Can you say amen? Glory. Sila yung mga nakareceive ng token, yung present day token. The real baptism of the Holy Ghost in the present tense word, mga kapatid, sa ating panahon. What is the Holy Ghost? When you receive the word for your age, mga kapatid. Brother Branham said, for a resurrection out of the dark of denominationalism will be a message that the full maturity of the word. No, kaya nga itong mensaheng ito, kahit sa gusto mo, pag narinig mo to, isasakdaling ka nito. Imamatured ka nito, ipe-perfect ka nito, has turned back again. He shall turn the hearts. No, has turned back again in its full power, and being waved over the people by the same signs and wonder that he did back then. Amen. Glory. Sabi pa niya, yan yun ang basahin ko lahat to. This is another 1965, the message. And Brother Branham said to us, we are in the bride age. We are in the bride age. Yes, but individual, kailangan natin pumasok dun. Natin lobas sa Laodicea. Amen. This is personal revelation that may God give us grace. Ito ipahayag sa ating iglesia, sa bawat yung people, sa mga nanay, sa mga tatay, at sa mga kalalakihan. Now, it's begin to pull away. The witch begin to be seen. No? O nung bini siya, makikita siya. Magmamanifest siya. Amen. This is not a Pentecostal age. No? Brother Branham pautulid siya. This is not a Pentecostal age. Kaya, ang iglesia, na nandun pa sa Laodicea o nandun pa sa Pentecostal, naiwan na siya, napag-iwan na siya.
Hindi siya nakasunod doon sa present light sa kanyang panahon. Kung ang style pa rin ng kanyang pananambahan ay katulad ng denominasyon, ang kanyang paglilingkod, ng kanyang buhay, mga kapatid, nandun siya sa Laodicea. Wala na ang Diyos doon. Hindi na magdidil ang Lord doon. Kumakatok na lang siya individual, mga kapatid. Naintindihan nyo na ang message? Can you say amen? Hallelujah. Sabi niya, this is not a Pentecostal age. No, hindi ito yung message ni Luther, ni Wesley, ng Azusa. No, parang sabi ni Brother Branham, yung message ni Noah, hindi ubra sa message ni Moses. Kasi yung message ni Moses, pagpasok sa Promised Land. Yung message ni Noah, pagpasok sa arka, dahil merong antediluvian. May tubig na paparating. Iba din ang message ng ating Panginoong Yesus nung siya'y dumating. No, pinanumbalik niya, mga kapatid, yung aklat. The abstract title deed sa kanyang panahon, mga kapatid. Tinubos niya tayo sa kasalanan. Amen. At muli siya nag-umpisa ng new race. The first wave ship, ang ating Panginoong Yesus, unang nasakdal. At ang Panginoon isinilang by the spoken word, mga kapatid. Hindi siya lumabas sa magitan ng bini ni Joseph, mga kapatid. But the Holy Ghost shall overshadow over thee. No, the Holy Ghost without sensation. Doon kay Mary. Oh, hallelujah. Praise be to God. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Glory, this is the latter day age. This is the bride age. This is the bride age. This is the evening light. Arise and shine, for thy light is come. Saan? Doon sa mga individual. Dumating na ang ating Panginoon, the coming of the Lord. This is when Malachi 4 must be fulfilled to follow God's pattern. This is Luke 17:30 to be fulfilled. This is the book of the Jeremiah and all of the rest of them that Joel has spoke of this day. Sabi, I will restore, said the Lord. Kinain ng cankerworm, ng pamperworm, Jezebelism, Balamism, paganism, Nicolaitanism. I will restore, said the Lord. Oh my. This is that day. I have heard, but now I see. Lord, that it was coming, but now I see it with my eyes. No, I heard. Dati mo lang narinig, sabi natin propeta, but now I see. Nakikita ko na siya. Nakikita niyo na ba ang Panginoon ngayon? Oh my. Hindi siya malayo, my brother, my sister. Sabi na ating prophet, my ministry is to declare, amen, He is here. He is here on the earth. The coming of the Lord is nandito na siya. Amen. Glory. Nakita niyo ang Panginoon sa anyo ng kanyang salita sa panahong ito, mga kapatid. Hindi siya malayo. Dumating na siya sa akin. Amen. Kahit anong paniniran nila sa message na ito, kahit anong gawin pa ng sanglibutan, nakita ko na siya. Because para makita mo ang Lord, it's a personal revelation. Amen. Lumabas ka sa denominasyon. From outer court, inner court, and entering to the most holy place. Nandun na ang Panginoon. Doon mo siya makikita. At sabi, inaantay niya tayo. Sabi siya, kumakatok. Inaantay niya ang bawat individual. At ang mga nakatalaga, mga predestinated seeds sa panahon ito, the hiding place, the secret place of His tabernacle, sabi ni David, amen, kakatagpuin sila ng Panginoong Yesus. No, nawa, sa gabing ito, mga kapatid, as Brother Joel preach, katagpuin kayo ng ating Panginoong Yesus. At ipahayag niya sa inyo, ito yung sinasabi ni Pastor, ito yung pinipreach ng Bible Ministry. Ngayon, aking naranasan, aking nararamdaman. Amen. And that's the coming of the Lord sa panahon ito. Nung dumating ang Lord kay Mary, hindi niya maapaliwanag, di ba? Sabi niya, the angel Gabriel
Holy Ghost shall overshadow all the day. Lord, the visiting angel. When Abraham visiting Melchizedek, maraming kapitbahay si Abraham. Amen. Pero si Abraham lang, type of the bride, mga kapatid sa ating panahon. Abraham and Sarah, nagpakita tong Panginoong Jesus. Ganoon din sa atin, mga kapatid. Hindi lahat pupuntahan ni Lord. But there's a few people, a peculiar people, na pupuntahan ng ating Panginoon. Predestinated people, ordained people in these last days. Nakikita nila yung pintuang bukas. Nakamapahayar sila sa panahon ito. At patungo sila sa silence. Hindi na makita yung kanilang buhay. Hindi sila mapansin sa liputan ito. Hindi sila mga sikat na tao. Because God hiding His simplicity and reveal Himself in the simple people, a common people. Itinago niya ang misteryong ito sa mga wise and prudent at in-reveal niya sa akin at sa bawat individual, sa bawat isa natin sa panahon ito. Nawa, ang Panginoon patuloy kayong kausapin. Patuloy niyang palaguin ang ating pananampalataya. Patuloy niya tayong patibayin. Amen, sa mensaheng ito. Amen, let's pray together. God bless you all. Amen. At kung may sasabihin pa ang Panginoon, amen, illustration by illustration, napakaraming illustration. Amen, sa gabing ito na pwede kong sabihin. Amen, but we don't have enough time, mga kapatid, to share this, mga kapatid, dahil when you go to the bridage, it is flowing with milk and honey. Ito'y bumabalong, ito'y sumasagana. Sometimes, puputok ang utak mo, kasabog ang katawang ito. Hindi kakayanin yung pressure, mga kapatid. Why? Doon sa kaluwalhatian ng presensya ng ating Panginoong Jesus. Hindi kayang i-dissect, mga kapatid, ng isip ng tao. Puputok ang pag-iisip nito doon sa kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Doon sa kanyang kapahayagan, sa kapal ng kanyang kapahayagan sa panahon ito. Thank God for the grace of God. Amen. In the simplicity, in the simple things, mga kapatid, ay maipaabot ni Lord ang kanyang kaisipan patungo sa bawat individual. Patungo, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa panahon ito. Amen. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa panahon ito. Let's pray together. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa ating ito, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Lord, ay simple message. At thank you, Lord, sa katotohanan. Thank you, Lord, sa pagkapatibay ng mensahe mo. Thank you, Lord, sa propeta sa panahon ito. At nawa, Panginoon, higit sa pwede naming basahin, higit sa pwedeng sabihin ng pastor, ay higit ka naming makilala ng mas malalim kaysa dati, Panginoon. At gamitin mo, Lord, ang mga bagay na ito, mga areas na ito, to express yourself upang maparating, Lord, ang kaisipan mo, ang damdamin mo sa iyong mga pinili, sa iyong nobya sa panahon ito, Ama. Salamat, Lord, sa malaking biyaya. Salamat sa iyong habag. Salamat sa pagpupala na aming tinatamasa. Bagamat, Lord, may kakulangan ang katawang ito. Ngunit, Lord, ang kaluluwa ay binubusog mo. Wala ka nakikitang kakulangan. Sa body, maraming kakulangan. Dahil ang katawang ito, maraming pangangailangan sa dimension ito, Panginoon. Sa daigdig ito. At ang kaluluwa, ang kanya lamang kailangan ay ang inyong salita, Panginoon. Siya'y mabusog, mahubog ang kanyang karakter, mapakain, patungo sa image and likeness mo, Panginoon, sa gabi pong ito. At yun po ang ginagawa mo, Lord, sa bawat individual, sa bawat bride mo. Lord, nung kinumpuni, Lord God, ang templo ni Solomon at lahat ng mga magagandang materyales ay kinuha sa iba't ibang bansa. Ito'y kaisipan mo, Lord, na ito'y blueprint mo na natanggap ni David at ginawa ni Solomon, Panginoon, sa kanyang panahon. The prophet said, Lord, walang ingay na chainsaw o martilyo o anumang makinarya na ginamit nila para i-build ito. But sabi,
pinili nila ito ng silence, Panginoon. At yung pong nangyayari sa bawat individual, Lord, walang ingay ng social media, walang ingay sa kapitbahay, walang ingay, Lord, ng gobyerno, walang ingay, Lord, ng sanlibutan ito. But we build us, Lord God, in a silence, in the simplicity of the gospel, Lord Jesus, in the quietness of the Spirit, Lord Jesus. Lord, binibuild mo yung iyong tabernakulo, ang bawat kaluluwa, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, in the silence, Lord, from faith, virtue, knowledge, temperance, oh God, brotherly kindness, Lord, lahat ng mga virtues, lahat ng 9 fruits of the Spirit, Lord Jesus, ay binibigay mo po sa kanila, Panginoon. You build us in a silence, Panginoon, sa panahong ito. Oh God, salamat po. And that's the mystery of God, the unveiling of God, no, the deity of God expressed in this human vessel, Lord Jesus. At sabi, when two omnipotents meet, the miraculous can take place, Lord God. Christ walking in our 2 feet, thinking in our mind, muli siyang kumikilos sa aming mga kamay, Lord, sa aming mga pag-iisip, nagasalita sa aming mga labi. O God, na Lord, na-express muli, Lord Jesus, kasanlibutan ito, Panginoon. Salamat, Lord. Make us humble, make us worthy always. Sa panahon ito, sa pagtupad, sa pagganap, Panginoon, ng huling panahon ito na aming kinabubuhayan, Panginoon, ay mapulpil namin ang nais mo, Panginoon. At kami ay maging isa, Panginoon, na tagatupad, Lord God, ng iyong dakilang layunin, Lord. Ang iyong programa from Genesis to Revelation, Lord Jesus, up to finish, Lord God, ng daigdig na ito, ay aming magawa ang nais mong pinagagawa. Kami lumakad, Lord, ayon, Lord God, sa pagkatawag mo sa amin, sa bawat individual na pagkatawag mo sa amin, sa panahong ito, Ama. Oh, Lord Jesus, thank you, Lord, for your goodness, for your mercy and kindness, for your love, Lord, to the bride. Salamat po, Panginoon. May you bless your people. Bless, Lord Jesus, richly and mightily, Lord God. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. I-renew mo ang kanilang strength, Panginoon. Bigyan mo sila ng sigla, Panginoon, sa panahon ng pagkatrabaho. Bigyan nilang lakas, Panginoon. Provide mo, Lord God, ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Bigyan mo silang matibay na pamilya. Pagkasunduin mo, Lord God, ang mga mag-asawa at mga anak, Panginoon, sa panahon ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, yung po aming panalangin. Kami maging malakas, maging matibay, Panginoon, sa panahon, Lord God, ng aming paglalakbay. Huwag mo po kaming iwan, huwag mo po kaming pabayaan. Alay namin patuloy sa iyo, Lord, ang aming mga buhay sa panahon ito. Maraming salamat po. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Glory. God bless you. God open. Hindi ko na pagkakataon. Pagtapusin ang ating buhay. God bless you. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Naiba natin palakpakan natin Panginoon sa gabing ito. Amen. Salamat sa kanyang biyaya. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Purihin natin ating Panginoon. Amen. Amen. Napakasarap isipin, mga kapatid, na sabi doon, we are not in the Pentecostal age. Sa Pentecostal age, nasa po nila yung Espiritu Santo, di ba? Pero ang sa bride age, hindi sila nanatili doon. Amen. Sabi nga ng propeta, we were living in another age. Kaya sinabi natin, pastor, we are living in another age. Pero doon sa lugar na yun, bit-bit mo pa rin yung Espiritu Santo. Token mo para makita tayo ng ating Panginoon. Nandun tayo doon sa, sabi niya, nandun tayo doon sa age na fullness of time, adoption age, rapturing season. Nandun tayo sa dawning of a new day. Napakasarap pakinggan, mga kapatid, napakasarap isipin. Nandun tayo doon sa binabaan ng mighty angel. Nandun nga tayo doon sa kumain na aklat. Ito yung mga taong nagkaroon ng kapaitan sa kanilang sikmura. Hallelujah. Dahil kinain nila yung aklat. Hallelujah. Praise the Lord. At sa panahon ito ating kinabibilan, mayroong mga taong ganon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. At ito'y naririnig natin. Maaaring nakalimutan natin na tayo pala yun. At ang ginagawa ng salita, tinuklap yung ating spiritual amnesia upang maalala natin na tayo pala yung mga nandoon sa bride age, tayo pala yung mga nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Na natabunan sa mahabang panahon. Purihin natin ang Panginoon sa gabi.
Amen, hallelujah. Ito na yung, sabi nga, meron ako naririnig na pangaral, no? Spiritual rapture. No? Ito yung mga na-rapture na spiritually sa kanilang puso, sa kanilang. Salamat sa ating Panginoon. Muli natin palakpakan natin Panginoon sa gabing ito. Salamat sa kanyang biyaya. Amen, hallelujah. Amen. At tayo po itadako na sa huling panalangin at ganoon rin sa pagkakaloob. Amen, hallelujah sa gabing ito. At nais kong mahilingan si Mother Benji para sa huling panalangin sa gabing ito. Tapusin niya ang gabing ito sa pamamagitan ng nais kong mawitin natin yung awit ng sabing habang naghahanda ating kapatid na Winds of Faith. There are two roads you may take, one by side, one by faith. Take the word of God, what you see, what you believe is what will be. Set your will to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your will to the winds of faith. Gusto kong pumunta dun sa huling stanza. Watch the eagle in the sky. He does not struggle, he does not strive for the power that makes him rise. He's already in the sky. Set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your way to the winds of faith. Set your way to the winds of faith. God bless you, Brother Benji. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Dinig po ba ako, Brother Lord? Ito po tayo manalangin sa gabi ito. Tayo patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilan namin Ama, marami pong salamat, Lord, bisan pa sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon, na Lord, nanguna sa amin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord, sa mga salita, Panginoon, na patuloy, Lord, na nagpapakilala kung sino kami, Lord, sa huling kapanahon nito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagsama mo, Lord Jesus. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon. Lord, nagtiyaga, Panginoon, nagbigay ng panahon, Lord Jesus, upang, Lord, makarinig muli, isang pa, Panginoon, spiritual food, Panginoon, na inilaan mo sa panahon ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na patuloy, Lord God, na nililid mo kami, Panginoon, upang, Lord, magkamak-hire, Panginoon, ang bawat isa sa amin, na kami makapasok, Panginoon, sa iyong programa, Panginoon, sa iyong nais sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo, Lord Jesus, na patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon,
na nag-aasang patuloy, Panginoon, na maitaas kami sa mataas na dako, Panginoon. Upang, Lord, maranasan namin, Panginoon, anumang pagsubok, Panginoon, anumang umahadlang sa amin, Lord, hayaan mong, Lord, maging payapa lang kami, Panginoon, maging, Lord, nasa yung feeling lang palagi, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming puso, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa Lord, ang naming pastor, na patuloy, Panginoon, na pinapahayagan mo, Panginoon, ng mga salitang ito, Lord Jesus, upang, Lord, mapakain mo sa iyong mga nobya, Lord, sa munting kawang ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, at patuloy mo siyang, Lord, pagpalain, ang kanyang sambahayan, Panginoon, ay patuloy mong equip, Panginoon, at Lord, patuloy na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. At Lord, magamit mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Marami din kong salamat, Panginoon, sa bawat isa na Lord Jesus, nagbigay ng panahon, Lord God, mga Lord, panalangin na, Lord, nasumpungan nila ang katugunan sa gabing ito, Panginoon. Marami kong salamat, Lord God. Ganun din, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi namin kapiling. Lord, patuloy mo rin silang ingatan. Patuloy mo rin, Lord, samahan, Panginoon, ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang, Lord, mga suliran sa buhay. Hayaan mo, patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, Lord, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga nalikom na offering, Lord Jesus. Thanks, Lord God, na binigay ng iyong mga anak, Panginoon, mga kamay, Lord Jesus, na nagbigay, Lord God. Ikaw patuloy na magpala sa mga bagay niya ito, Panginoon, at magamit lamang sa iyong kamaharian, sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Bless mga kanilang mga tinatangkilik, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Habang, Lord, kami naghihintay at malaya kami, Panginoon, na, Lord, sambitin ang bawat kahilingan namin sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa gabing ito at sa aming, Lord, pasamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon. Hayaan mong, Lord, patuloy kami maggulay, Panginoon. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa iyong special na pamamaraan, Lord Jesus. At maging kaming, Lord, sensitibo, Panginoon, sa iyong pangungusap. Sa anumang anyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Baibalik lamang mataas na papuri. Pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Tapos na ang ating muting gawain, mga kapatid, sa gabing ito. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Yesus. When I think of all the Lord has done for me, fully prevailed so I could walk in victory. Since I've touched the cross and felt the pain He bore, forsaking all my life before, I've set out for heaven's shore to go